Bakit nga ba gusto kong manirahan at magtrabaho dito sa Svalbard? Pero bago ang lahat, ako nga pala si G at 9 years na akong nakatira dito sa Svalbard, ang isla na malapit na sa North Pole. Isa nga sa mga dahilan kung bakit ko gustong manirahan at magtrabaho dito sa Svalbard ay dahil sa isa ito sa lugar na may mataas na sahod at mababang buwis. Sa Svalbard, mas mababa ang tax rate kumpara sa mainland Norway. Kaya mas malaking parte ng sahod ang napupunta sa mga empleyado. Nagkakaroon din kami ng vacation pay o perya pinger. Bukod sa regular na sahod, may tinatawag na vacation pay o perya pinger na ibinibigay naman tuwing buwan ng May at June, bago magsimula ang summer vacation. Isang beses lamang ito sa isang taon kung ibigay. Ito ay isang special na benepisyo kung saan binabayaran ka ng buo bago ka magbakasyon. Kaya siguradong may extra na budget ka habang nagpapahinga at ini-enjoy mo ang iyong bakasyon. At ang isa rin sa pinaka-practical na dahilan kung bakit gusto ko dito ay hindi mo na kailangang gumastos pa ng pamasahe. Dahil maliit lang ang komunidad sa Svalbard, pwede kang maglakad papunta sa trabaho na isang malaking tipid kumpara sa ibang lugar. Halos lahat din ng magagawa dito sa Svalbard ay sakop ng Norwegian National Insurance Scheme. Ang layunin nito ay para maprotektahan ang mga mamamayan at residente laban sa kawalan ng kita dahil sa sakit, kapansanan, katandaan o pangangailangan ng suporta sa pamilya. At ano-ano naman ang mga benepisyong sakop ng insurance scheme na ito? Unang-una na nga dito ang pangangalagang pangkalusugan o healthcare benefits. Nagkakaroon kami ng libre o murang akses sa pampublikong ospital at doktor. Pati na rin sa suporta para sa gamot, therapy at espesyalistang medikal na serbisyo. Base rin sa aking naging karanasan at naranasan na rin ng aking mga katrabaho na kung sakaling magkaroon ka ng seryoso na sakit at hindi kayanin ng maliit na ospital dito sa bayan, agad kang ililipat sa Tromsø, Norway ng libre ang plane ticket at pagpapagamot mo dito. May available din na ambulance airplane para sa mga emergency cases. Samantala, ang accommodation, pamasahe at pagkain mo naman habang nagpapagamot ka doon ay maaari mong ipa-refund kapag naisumiti mo na ang iyong mga resibo. Bukod dito, may bayad din ang sick leave at kung may sakit ang iyong anak, maaari kang kumuha ng paid leave na hindi nababawasan ang sahod mo. Kasali din sa benefits na to ang maternity at paternity leave, kung saan mayroon kang 49 to 59 weeks na paid leave para sa mga bagong magulang. Parehong maaaring mag-leave ang ina at ama upang maalagaan ang kanilang anak. Isa pa dito ay ang child benefits. Ito ay ang buwan ng financial support para sa mga magulang na may anak na 0 to 17 years old. Sa kasalukuyan, ang natatanggap ko na child benefits para sa aking anak na si Ping dito sa Svalbard ay nasa 1,766 kroner o mahigit sa 9,000 pesos kada buwan. Ito ay nakakatulong sa gastusin at iba pang pangangailangan ng mga bata. Libre din ang edukasyon ng mga bata dito sa Svalbard. At para naman sa panganay ko, ay natapos ng kanyang child benefits last year dahil sa 18 na nga siya. Isa pa sa mga benepisyo nito ay ang pagkakaroon ng pensyon. So guys, di ko lang alam to sa ibang company dito sa Svalbard. Pero base sa company namin ay meron kami nito. Ngunit ito ay pwede mo lang makuha sa edad na 67 years old or 62 years old, depende sa agreement ng company. Mas maging mataas rin ang pension mo kung mas matagal kang nagtrabaho at nagbayad ng kontribusyon. At ang panghuli na alam ko na sakop ng benepisyong ito ay ang disability benefits. Kapag hindi na kayang magtrabaho dahil sa kapansanan, may makukuha ka ring monthly financial support. Pero syempre, hindi ko pa ito nasusubukan at wala rin akong kilala na nasubukan na ito. At kung mahilig ka naman sa iba't ibang kultura, swak na swak rin sa iyo ang Svalbard. Dahil multicultural ang komunidad dito, maaari kang makasalamuhan ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Wala ring mahigpit na visa restrictions, kaya bukas ito sa maraming nasyonalidad. At syempre, hindi ko din pwedeng palampasin ang Arctic experience, kung saan makikita mo ang Northern Lights tuwing taglamig at mararanasan mo naman ang 24-hour midnight sun sa tag-init. Pwede ka rin sumali sa mga iba't ibang activity tulad ng dog sledding, snowmobiling at glacier hiking para sa mga mahilig sa adventure. Bukod sa ganda ng kalikasan, napakatahimik at ligtas din dito lalong-lalo na sa mga bata. Napakababa ng crime rate o halos walang crime rate dito. Isa rin ito sa may pinakamalinis na hangin sa buong mundo. Napakasimple,
pero di kalidad ang pamumuhay dito. At kahit nasa tuktok ka na ng mundo, huwag kang mag-alala dahil matibay at mabilis ang internet connection mo dito. Perfect para sa mga remote workers at maging sa mga researchers. Sa loob ng 9 na taon ko dito sa Svalbard, masasabi kong isa ito sa pinakamagandang desisyong ginawa ko sa aking buhay. Ako nga pala si G at ito ang kwento ko sa Svalbard. So yun lang. Okay, bye!